hanggang ngayon ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. So bahagi ho yung fake news. Hindi na ho bago ngayon. Pagkakataon na kung saan ay ngayong panahon na ito, sabi nga, gawa na makabagong teknolohiya ay mas nagiging inovatibo pa hanggang ngayon. Lalong-lalo na may tinatawag ngayong deep fake. Malalim na peke. So, gawa ng pagdating ng AI, Artificial Intelligence. So, bahagi yun. Ngayon ay pwede na gayahin ang boses mo, gayahin ang feature mo, makapag-generate ng mukha mo, ng pagkilos mo, at makapagsalita ka ng boses mo na hindi naman galing sa iyo. So, bahagi ho, ang tawag nila ngayon ay deep fake. So, hindi na ho bago yung fake news. Yan ay naging bahagi ng, pero sabi nga natin sa banal na kasulatan ay maliwanag na itinala 2,000 years ago. Hindi ko natin mayaalis na may mga tao gumagawa ng ibang kwento kaysa sa tunay na pangyayari. At bahagi yun ito, sapagkat sabi nga natin, ito'y tumutukoy sa tinatawag nating muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ko nga, napakahalaga yung tamang informasyon. Sapagkat dito kasi nakasalalay ang pagdidesisyon ng tao. Kaya tulad ng pinamanig, hanggang ngayon, ito pa rin ang bulong-bulungan ng mga Hudyo. Kaya hindi sila maniwala na ito yung hinihintay na mananakot na ipinangako ng Diyos mula pa noong lumang tipan. So, paano natin ngayon maipapahayag ang katotohanan laban sa kasinungalingan? Yung paanyaya na ipinamanig ko sa atin sa banal na kasulatan ni Alin ay mula rin yung paanyaya na ipinahayag ko sa atin sa bihilya ng muling pagkabuhay. Anong sabi ni Jesus? Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pupunta sila sa Galilea at makikita nila ako. So, kaya nga yung patuloy natin hamon natin na binigyan din na isa sa mga kung tawagin natin ay
ng mahal na Birheng Maria at ng Kristong muling nabuhay. So, wikang Espanyol rin, encuentro, an encounter, at yung anyaya natin rin, an encounter with Christ. At hindi lamang an encounter with Christ, kasi an encounter with Christ, with the crucified Christ. Yan yung isang bahagi. Pero an encounter with the risen Christ. Itong nasa kanan ko. Kaya yun ay sinasabi na rin, nakatagpo ko na ba sa Jesus sa Galilea? Pag sinabi natin, sabi ko nga, medyo mas madali yung sabihin na nakatagpo na natin sa Jesus saan? Sa Kalbaryo. Pero yung pagkatagpo natin kay Jesus sa Kalbaryo, dapat dadagos ito saan? Sa pagkatagpo natin sa Galilea. Sabi ko nga, yung sinabi ni Jesus na tayo ay magkita-kita sa Galilea, bahagi na rin na tumutukoy ito, hindi lamang sa isang uri ng lugar. Kasi yung Galilea is a province. Dito nga lamang pag sinabi mo sa bayan, bawa sa Pangil, saan dito sa Pangil? Pero lalo-lalo na yun, probinsya. Saan mo makakatagpo sa Jesus? Pero tinutukoy natin ngayon, na makita natin na rin, makatagpo natin ang Kristo muling nabuhay. Yun yung kanyang paanyaya. Kaya nga, yung isang paanyaya natin kahapon na yun, yung isang maliwanag na pagkilala na nakatagpo natin ang Kristo muling nabuhay kay yung Huwag magreklamo. Pero ang pinaka-paanyaya na pinapahayag ni Jesus Ellen, yung kagalakan, nawa makita namin yung kagalakan. Si Jesus ay muling nabuhay, ay hindi naman yung kagalakan na sabi nga natin, kagalakan ng mga loko-loko, na nagagalakan ng walang kadahilanan. Pero napakahalaga kung makita natin yung kagalakan na dulot ng pagkatagpo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo. At kung talagang nakatagpo natin sa Jesus na muling nabuhay, sabi nga ay, it will radiate. Tayo ay masisinagan ng liwanag ng kagalakan ng Kristong muling nabuhay. So, bahagi ko yun. At kung titingnan natin na rin, balikan natin yung enkwentro ni Moises at ni Yahweh. So, bahagi natin nakita ng mga Hudyo na talagang na-enkwentro ni Moises si Yahweh. Kasi nakita nila na yung kanyang mukha ay nagliliwanag dahil pagkakausap niya ang Diyos. Ginawa, bahagi ng pag-iros natin na magkaroon ng pagkakataon
kinakailangan natin pag nilay-nilayan din natin yung mga yugto ng ating buhay na masabi natin nakatagpo natin si Kristo sa Galilea. Ano yung mga yugto ng buhay natin na masabi natin na ito, nakatagpo ko sa Jesus sa Galilea? Mas madali yung kasi i-plan yung nakatagpo ko si Kristo sa Kalbaryo. Madali tayo sa atin yun bilang mga Katoliko, bilang mga tao. Hindi niya natin. Kasi bahagi yun ng pagkilos na madali natin naunawaan yung paghihirap at pagpapakasama. Pero mahalaga yun. Pero sana hindi yun ang mamamayani. Ano ang dapat na mamayani? Yung mas matingkad. Yung pagkapagtagpo natin kay Kristo sa kanyang muling pagkabuhay. Yun ang tingnan natin at yun yung pag-nilay-nilayan natin. Kasi kung minsan natin, nalulunod tayo nalulunod tayo sa ating impwento. Kay Kristo na nakapako sa krus. At kaya kung dahil nalulunod tayo sa ating impwento, kay Kristo nakapako sa krus, natatapunan yung ating inkwento sa kay Jesus sa Galilea. Kaya po, sabi ko nga, ay hamon ng ating paanyaya na doon tayo magnilay. Ang tawag na natin dito rin yung ating mga, sabi na ng mga theologians rin, aha experience. An experience of the risen Christ. Ang karanasan na makita natin na rin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo. So, bahagi yun. Yun yung tingnan natin. Katulad halimbawa naman din, yung babaeng panganganak. Baka yung palagi natin iniisip, ang hirap niyang pinanganak ko, yung anak ko. Pero ano yung sana mas matingkad, yung kasiyahan na natanggap mo at naramdaman mo noong nailuwal mo na yung anak mo. Bahagi yun. Kaya pagkakataon ako sa amayan kapag nakita ng ina yung iniluwal niyang sanggol, nawawala na yung hapdoy na dinanas niya noong iniirin niya yung bata. So, ano yung pagkikilay natin? Kaya po, nung makita natin na yung yung mas tutukan natin ngayon, yung karanasan na naging kabahagi natin ang pagkatakbo natin kay Kristo muling nabuhay. Huwag natin masyadong hayaan natin, malunod tayo ng ating karanasan sa Kristo nakapako sa krus. Dapat doon natin higit na makita yung kahalagahan ng nabanggit na damdamin natin at panahon na inilalagi natin. At sigurado
na magdudulot ito sa atin ng kagalakan. At dapat, sabi nga natin, yun ay magbibigay ng liwanag, magkakaroon ng radiation, yung kagalakan na yun. Kaya nga sabi nga, yun ang bigyan natin ng tingkad at kulay na paanyaya. Ang tawag mo ni Pope Francis Neri ay be the resurrected people. Mga muling nabuhay na mga nilalang. Kasi kung minsan nakita natin yung alin, para pag tayo alin, sabi nga ay yung Pope Francis, kung minsan para bang galing tayo palagi sa pagdilibing. No? Well, hindi libing natin sa Jesus. Pero dapat mas matingkad yung yung pagkatagpo natin kay Kristo muling ng buhay. At yun yung ipanalangin natin. At sana po sa loob ng 50 araw na ito, ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo, ay magdulot sa atin ng katatagan sa pamagitan ng patuloy nating pagninilay ng mga karanasan natin sa pagpagtagpo natin kay Kristo muling ng buhay. Ang tawag din po natin doon yung aha experience. So, kaya kapag narinig natin na ibinahagi yung aha experience, alin yun? Yung karanasan na na-inkwentro ko ang Diyos na muling